Anong mayroon sa isang maliit na kapuluan? Iyan ang mapanghamong tanong ng 3,000 mayayamang senior citizen ng Amerika. Sakay sila ng 6 na pribadong charter flight. Lumapag sa Pilipinas na may pagmamalaki. Tila sinisiyasat ang isang bagong lupa. Ngunit ang maikling 6 na araw at 5 gabing pananatili ay babago sa kanilang pananaw sa buhay. Sa araw ng kanilang pag-uwi, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Ang mga senior citizen na may hawak na kapangyarihan at yaman na kayang gumalaw ng mundo ay nagiiyakan na parang mga bata, ayaw umalis. Ano ang nasaksihan nila sa Pilipinas? Anong mahika ang gumayuma sa kanila? Ang mga respetadong awtoridad sa Western medicine ay napipi at nagbigay pugay sa tradisyonal na hilot ng Pilipinas at sa walang kapantay na malasakit, care, concern ng mga Pilipino. Ang nag-iisang tour na ito ang nag-udyok sa kasalukuyang pagdagsa ng mayayaman mula sa buong mundo patungo sa Pilipinas. Ang tunay na dahilan sa likod nito ay isang kwento ng pagbabagong buhay ng isang mag-asawang senior. Isang kwentong hindi maikukwento ng walang luha. Ito ang kwento ng unang himala ng Pilipinas na ikinagulat at minahal ng mundo. Ang buong detalye nito ay isisiwalat na ngayon. 3,000 senior citizen na miyembro ng mayayamang club ng Amerika ang nakatuklas ng tradisyonal na hilot at malasakit ng Pilipinas sa kanilang Twilight Tour. Naabot ang dulang 100,000 inbound tourist sa isang araw sa Naya. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit nagdagsaan ang mga tao sa Pilipinas ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Paano ba makakapunta sa Pilipinas? Lumapag ang 6 na charter plane na may sakay na 3,000 miyembro ng matataas na senior club ng Amerika sa Pilipinas at isang nakakagulat na eksena ang sumunod. Pagkatapos ng 5 araw at 6 na gabing biyahe, mayroon pang nagmamakaawa, umiiyak, at ayaw nang umalis. Gayunpaman, hindi perpekto ang biyahe mula sa simula. Para sa isang mag-asawang retiradong doktor at nurse mula sa Amerika, ang biyahe sa isang maliit na kapuluan sa Asya ay walang inaasahan. Nakakagulat na ang kanilang iniwang tourist review ay kumalat sa buong Amerika at naging usap-usapan. Ang lahat ng flight patungong Pilipinas ay puno at umabot na sa emergency situation ng dagdag na biyahe. At ang mga senior tourist mula sa buong mundo ay patuloy na dumarating. Ano ang naisulat ng mga mayayabang na ito tungkol sa Pilipinas? Sisimulan na natin ang kamangha-manghang kwento. Ang silaw ng sikat ng araw ay dumaloy sa salaming dingding. Ang luntiang damuhan sa kabila ng golf course ay sobrang linaw na masakit sa mata. Ako, si Susan, ay nakaupo sa mesa. May hawak na tasa ng kape. Nakita ko ang pamilyar na mga mukha sa paligid. Sila ang mga miyembro ng Silver Circle na nakasama ko sa loob ng 5 taon. Iaanunsyo na raw ang destinasyon ng ating Twilight Tour ngayong taon. Bulong ni Margaret na katabi ko. Tumango ako. Tuwing ganitong oras ng taon, laging nakakakaba ang dibdib. Noong nakaraang taon sa Paris. At noong 1 taon sa Roma. Saan kaya tayo ngayon? Lumabas ang host sa entablado. Tumahimik ang buong bulwagan. Hinawakan niya ang mikropono at dahan-dahang nagsalita. Ang destinasyon ng Silver Circle Overseas Twilight Tour ngayong taon ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pilipinas. Biglang nagkagulo. Tiningnan ko ang asawa kong si Arlan. Tinaas niya ang kanyang kilay. Pilipinas? Lumabas ang boses ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Ganoon din ang iba. Mayroong napakamot sa ulo. At mayroong nagtanong, saan iyon? Kinuha ko ang brochure sa mesa. May larawan sa pabalat ng matataas na gusali. Nakasulat ang Maynila, Pilipinas. Talaga? Bulong ni Arlan. Hindi natin naiintindihan ang wika nila. At isa lang itong developing country. Di ba? At balita ko, siksikan ang traffic. Oo, sagot ko. Ganoon din ang iniisip ko. Sa balita, laging may tensiyon o mga isyu ng katiwalian. At saka, yung hilot na yon.
Bumaba ang boses ni Arlan. Parang masahe lang. At kung ano-anong dahon ang ginagamit. Walang scientific proof. 'Di ba? Tama ka. Sabi ko. Kami ay nabuhay bilang isang doktor at nurse sa loob ng 30 taon. Lagi kaming skeptical sa mga treatment na walang ebidensya. Ang traditional medicine ay inakala naming tradisyon lang. Susan, baka maganda yan, sabi ni Margaret. Bukas na niya ang brochure. Ang sabi ng kaibigan ko, maganda raw talaga sa Pilipinas ngayon. Lalo na raw sa mga masakit ang tuhod. Tuhod? Napatingin ako sa aking mga paa. Ilang buwan nang nahihirapan akong umakyat sa hagdan. Sumasakit tuwing umaga. Mayroon din daw silang wellness experience sa isang traditional health institute, sabi ni Margaret. Umirap si Arlan. Traditional health? Anong pinagsasabi mo? Ang medisina ay agham, hindi tradisyon. Oo, medyo kakaiba nga, sabi ko. Ngunit ngumiti si Margaret at sinabi, pero hindi masama na subukan. 'Di ba? Bayad na ang membership fee. Tama siya. Hindi mura ang bayad. Walang masabi si Arlan. Tahimik siyang nakaupo. Nakayakap ang mga braso. Nagpatuloy ang presentasyon. May kabuuang 3,000 miyembro ang lalahok. Naghanda kami ng espesyal na charter plane. Nagbulungan ang bulwagan nang marinig ang charter plane. Ibig sabihin, hindi ito regular flight. Aalis tayo mula sa Dallas at non-stop hanggang Ninoy Aquino International Airport. Lahat ng upuan ay business class. At 1,000 concierge ang kasama sa loob ng 24 oras. Inalis ni Arlan ang pagkakayakap ng kanyang braso. Charter? Mukhang gumastos talaga sila. Mukhang pinaghandaan. Lumabas sa screen ang larawan ng airport. Malinis at moderno. Mas sopistikado kaysa sa inakala namin. Iyan daw ang NAIA T3, isa sa pinakamalinis na airport sa mundo, bulong ni Margaret. Mas maganda pa kaysa sa airport natin? Nagduda si Arlan. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin napupuntahan, sagot ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Hindi ko pa napuntahan ang Asia. Anong gagawin mo? Tanong ni Arlan. Tiningnan ako. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, wala akong gana. Bakit sa Pilipinas pa? Hindi sa Europa. Sa sandaling iyon, inilagay ng waiter ang isang kahon na may velvet sa mesa. Dahan-dahan niya itong inilapag. Binuksan ko ang takip at nakita ko ang gintong passport case. Nakaukit ang pangalan ko. May kasama ring luggage tag. Makinis ang kalidad ng balat. Mukhang handa na ang lahat. Ngumiti si Margaret. Bakit ka nag-aalala? Kung hindi ka pupunta, itatapon mo lang ang membership fee sa susunod na taon. Tiningnan ko ulit ang aking asawa. Buntong hininga siya. Sige, aalis tayo. Pero kung pangit, magrereklamo ako agad. Oo, wala rin akong masyadong inaasahan, sabi ko. Ngunit may kakaibang kaba sa aking dibdib. Pinaghalong pag-aalala at kuryosidad. Anong klaseng lugar kaya ang Pilipinas? Lumabas kami ng bulwagan at tumingin sa labas ng bintana. Ang asul na langit ay malawak. Naghihintay ang aming sasakyan sa parking lot. Binuksan ng driver ang pinto. Ma'am, maganda ba ang araw niyo? Oo, salamat, sabi ko. Pagsakay namin, sinabi ni Arlan. Susan, maging tapat ka. Excited ka ba? Hindi. Maikli kong sagot. Pero curious ako. Bakit Pilipinas ang pinili nila? Siguro mura, sabi niya. Charter flight yan. Hindi siguro mura, sagot ko. Tumango siya. Tama siya. Malaki ang gasto sa charter plane. Baka may kakaiba talaga. Hindi ko alam. Malalaman natin kapag nandoon na tayo. Umalis ang kotse. Unti-unting lumayo ang clubhouse. Mahigpit kong hinawakan ang passport case sa aking kamay. Kumikinang ang gintong surface sa sikat ng araw. 2 linggo ng Abril ang alis natin. Wala pang 1 buwan, sabi ni Arlan, nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan nating maghanda. Maghanda? Anong ihahanda? Mag-empake lang tayo, di ba?
Kailangan mong magdala ng komportableng sapatos. Masakit pa rin ang tuhod mo. Salamat sa pag-aalala, sabi ko. Isang maikling katahimikan ang namayani. Sa labas ng bintana, nagdaan ang mga mansyon, mga bahay na may malinis na damuhan, mga lugar na tinitirhan ng mga taong katulad namin. Arlan, hinawakan niya ang aking kamay. Kung hindi mo magustuhan, umuwi tayo agad. Oo, huwag kang mag-alala, sagot ko. Ngunit may kakaibang kiliti sa aking puso. Nagsisimula na akong maging curious kung anong klaseng lugar talaga ang Pilipinas. Kung nag-charter plane pa sila, hindi kaya mayroong espesyal? Dumating kami sa bahay. Binuksan ng driver ang pinto. Pagpasok namin, tiningnan ko ulit ang passport case. Malinaw ang gintong ukit. Susan Miller! Malinaw na nakaukit ang pangalan ko. Sa wakas, aalis na tayo. Pagkatapos ng isang buwan, tatapak na kami sa isang hindi pamilyar na lupa. Maganda man o hindi, ang karanasan ay mananatili. Pagkatapos mag-empake, humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ito ang unang pagkakataon na pupunta ako sa Asya. Pamilyar ako sa Europa. Magkatulad ang kultura, mga tao, at pagkain. Ngunit iba ang Asya. Para itong ibang mundo. Matulog ka na. Wala lang yan, sabi ni Arlan. Nakapikit. Maliit na kapuluan lang yan. Anong makikita? Matulog ka na. Mahaba ang flight bukas. Tama siya. 13 oras iyon. Pinikit ko ang aking mga mata. Kinabukasan, dumating ang pribadong van sa harap ng bahay. Inilagay ng driver ang mga bagahe. Tulog si Arlan habang papunta sa airport. Tumingin ako sa labas ng bintana. May hiwalay na gate para sa charter plane. Dumaan kami sa lounge at sumakay agad. Maluwag ang upuan at mababait ang mga flight attendant. Ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. May gusto po ba kayong inumin? Tanong ng flight attendant. Champagne! Sagot ni Arlan. Humingi rin ako ng pareho. Kinuha ko ang baso at humigop. Lumundag ang bula sa aking lalamunan. Mahaba ang 13 oras. Nanood ako ng 2 pelikula at kumain. Pero dahan-dahan pa rin ang paglipas ng oras. Madilim sa labas ng bintana. Mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, sabi ng announcement. Umupo ako ng tuwid. Tumingin ako sa labas ng bintana. May nakita akong mga ilaw. Isa itong lungsod. Mas malaki kaysa sa inakala ko. Maynila ba lahat yan? Tanong ko. Hindi. Baka Cavite yan. Katabing bayan ng Maynila. Ang laki naman ng katabing bayan. Hindi ako makapagsalita. Ang mga ilaw ay patuloy na kumakalat. Para itong mga bituin na bumagsak sa lupa. Kumabog ang dibdib ko. Kalahati ay pag-asa. Kalahati ay pag-aalala. Dumampi ang gulong sa runway. Naramdaman ko ang kalabog. Sa wakas, dumating na tayo. Pilipinas talaga. Pinawisan ang palad ko. Halika. Bumaba na tayo. Tumayo si Arlan. Sumunod ako. Nang lumabas ako sa aisle, nanginginig ang mga paa ko. Ang pagod sa 13 oras na flight ay biglang dumating. Lumabas kami ng gate. Huminto ang oras. Mataas ang kisame. Sobrang taas. Gawa ito sa salamin. Ang natural na ilaw ay bumuhos. Ang sahig ay makinis na parang marmol at kumikinang. Mas malinis kaysa sa airport na alam ko. Wow, natural na lumabas ang paghanga. Tingnan mo yan. Itinuro ni Arlan. Ito ay isang robot. May puting katawan at may screen. Dahan-dahan itong lumapit sa amin. Welcome to the Philippines. May maitutulong po ba ako? Lumabas ang malinaw na Tagalog. Biglang nagbago ang screen. Ito ay Ingles! Automatikong nagpalit. Totoo ba yan? Tanong ko. Mukhang totoo. Malaki rin ang mata ni Arlan. Muling nagtanong ang robot. Gusto niyo po bang i-guide ko kayo sa immigration? Oo. Salamat. Walang pag-aalinlangan kong sagot. Nag-una ang robot.
Dahan-dahan ang pag-ikot ng gulong at nag-guide sa daan. Sinundan namin ito. Nakita namin ang immigration. Nakapila ang mga tao, ngunit maayos. Walang nagsisiksikan. Ibang-iba sa airport ng New York. Gamitin natin ang e-gate, sabi ni Margaret sa tabi ko. Automatic? Oo. Mukha at fingerprint lang ang kailangan. Sobrang bilis. Tumayo ako sa harap ng makina. May ilang wika sa screen. Pinili ko ang Ingles. Singkan ko ang passport at kinuha ang fingerprint. 5 segundo lang. Tapos na. Oo, tapos na. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, naghihintay ako ng hindi bababa sa 10 minuto. Nagtatanong pa at nagko-confirm. Pero dito, 5 segundo lang. Ang bilis? Bulong ni Arlan. Masyadong mabilis. Okay lang ba to? Nagpunta kami sa baggage claim area. May LED screen sa conveyor belt. Isang malaking screen. Welcome Silver Circle Tour guests. Tagalog at Ingles ang nakasulat. Uminit ang puso ko. Para bang may naghihintay sa amin. Lumabas na ang mga bagahe. Kinuha ni Arlan ang kanyang bag. Hinanap ko rin ang akin. Hinila ko ang maleta at nagtungo sa exit. Dahan-dahang bumukas ang automatic door. Paglabas ng pinto, iba ang hangin. Ang sarap ng hangin, sabi ko. Oo, malinis. Huminga ng malalim si Arlan. Ang hangin na pumasok sa ilong ay malinis. Walang amoy ng usok. Lumabas kami sa parking lot. May naghihintay na limousine bus. Itim at makintab. Mukhang bagong-bago. Inilagay ng driver ang mga bagahe. Welcome to the Philippines. Mahusay ang kanyang Ingles. Eksakto ang kanyang pagbigkas. Salamat. Sumakay kami sa bus. Malambot at maluwag ang upuan. Leather seat. Malaki ang bintana. Sumakay kaming bintana. Aalis na tayo. Sabi ng announcement. Tiningnan ko ang orasan. Eksaktong oras na ipinangako. Walang palya ng 1 minuto. Ang eksakto. Sabi ko, oo. Matalas. Sila sa oras. Umalis ang bus. Nagdaan ang mga tanawin sa labas ng bintana. Nakatayo ang mga matataas. Nagusali. Ang mga gusaling gawa sa salamin ay nagre-reflect ng sikat ng araw. Kumikinang. Ano lahat yan? Tanong ko. Mga gusali ng kumpanya. Siguro. Ang dami naman? Hindi ako makapagsalita. Ang mga gusali ay walang katapusan. Hindi nagpapahuli sa New York. Hindi, baka mas moderno pa, mas malinis. Pumasok kami sa expressway. Malinaw ang mga lane. Malinaw ang mga signage. Ang Ingles ay nakasulat sa ilalim ng Tagalog. Susan. Tahimik na sabi ni Arlan. Hindi naman pala masama. Kaysa sa inakala ko. Ako rin. Nagulat ako. Ang aming mga preconceptions ay nawasak. Sabi namin, ito ay isang developing country. Inakala namin, puno ng tensiyon. Pero wala rito ang mga iyon. Tahimik. May sigla. May dumaan na sasakyan sa katabing lane. Mga luxury sedan. Mercedes. BMW. Mga pamilyar na brand. Lahat ay mukhang bago. Tingnan mo. Yang mga kotse. Lahat ay latest model, sabi ni Arlan. Oo, mukhang mayayaman ang mga tao rito. Hindi naman nagkakalayo sa Amerika. Nagulat din si Arlan. Ganoon din ako. Pagkatapos ng mga 30 minuto, pumasok kami sa city proper ng Maynila. Masiksik ang mga gusali. Marami ring tao. Ngunit hindi maingay. Maayos. Iyan daw ang hotel natin. Itinuro ni Margaret. Isang matayog na gusaling salamin. Kumikinang ang lobby sa liwanag. Huminto ang bus. Binuksan ng driver ang pinto. Enjoy your trip. Thank you. Pumasok kami sa hotel. Malawak ang lobby. Sobrang lawak. Nakabitin ang chandelier sa kisame at kumikinang ang sahig na marmol. Nakapila ang mga staff at yumuko sila para bumati. Welcome po. Ang kanilang mga ngiti ay mainit. Ramdam ang sinseridad.
Hindi ito formalidad. Ang check-in ay ginawa ng staff para sa grupo. Kinuha lang namin ang susi ng aming kwarto. Madali lang. Sumakay kami sa elevator. Ika, 25 palapag. Sumakit ang tainga ko habang umaakyat. Bumukas ang pinto at lumabas kami sa pasilyo. Malambot ang carpet. Binuksan namin ang pinto ng kwarto. Napahinto ang aking hininga. Sa labas ng bintana, tanaw ang buong Maynila. Gubat ng mga gusali. Ang mga ilaw ay kumikinang. Sa malayo, nakita ko rin ang mga bundok. Magkasama ang lungsod at kalikasan. Tingnan mo to. Lumapit si Arlan sa bintana. Hindi naman nagpapahuli sa Amerika. Oo, hindi ako makapagsalita. Baka. Mas maganda pa. Mas malinis at mas maayos. Umupo ako sa kama. Malambot ang kutson. Napagod ako, pero gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumulubog na ang araw. Ang dapit hapon ay nagpula sa mga gusali. Oras na para magpahinga at mag-relax. Napagod ako, pero ayaw kong manatili lang sa kwarto. Curious ako. Gusto mo bang magkape? Tanong ko kay Arlan. Sige. May cafe daw sa lobby. Sumakay kami sa elevator at bumaba. Nakita namin ang cafe sa tabi ng lobby. Sa labas ng salamin, nakita namin ang mga taong nakaupo. Naamoy ko ang bango ng kape. Pumasok kami. Ngunit walang tao sa counter. Sa halip, may malaking screen na nakatayo. Touch panel. Ano yan? Lumapit si Arlan. Ang screen ay puno ng menu. Tagalog. Aabutin ko sana ang kamay ko. Ngunit huminto. Paano ba yan? Ang screen ay nag-slide. Nagdaan ang mga larawan ng kape. Maganda, ngunit wala akong mabasa. Ang mga letra ay patuloy na gumagalaw. Naguluhan kami. Hinawakan ni Arlan ang screen. Nag-zoom in ang menu. Tapos, nag-zoom out ulit. Tiningnan namin ang isa't isa. Kaya ba natin yan? Biglang may nagsalita sa likod namin. Gusto po ba ninyong tulungan ko kayo? Isang batang attendant. Mukhang 20s. May apron. Maliwanag ang ngiti. Oo. Pakiusap. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Pindutin ng attendant ang screen ng ilang beses. Biglang nagbago ito sa Ingles. Lahat ng menu ay malinaw na nakita. Wow! Napakadali lang pala? Opo. May language selection button po sa kanang itaas. Ingles, Chino, Tagalog. Lahat po meron, paliwanag ng attendant. Ang kanyang paliwanag ay detalyado. Mabait. Walang bakas ng pagkainis. 2 hot Amerikano. Sabi ko. Pinindot ng attendant ang screen. Pumasok ito sa cart. Lumabas din ang presyo. Idinikit ko ang card. Piit! Tapos na ang bayad. Order number 24. Pakikuha na lang po doon. Umupo kami at naghintay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagdaan ang mga tao. Mukhang abala, pero hindi nagmamadali. May oras. Technology is good, but the people are better, I think. Anong ibig mong sabihin? Yung attendant. Nakita niya tayong naguguluhan. Tinulungan niya agad tayo. 'Di ba? Tumango si Arlan. Sa Amerika, iba siguro. Sasabihan tayong maghintay o basahin ang instruction. Lumabas ang kape. May mainit na usok na umaalpas. Humigop ako. Mabango. Malambot. Masarap. Ang sarap, sabi ni Arlan. Oo, hindi masama. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao. May nagla-laptop, may nagbabasa ng libro, may nag-uusap, isang tahimik na tanawin. Pagkatapos uminom, tumayo kami. Sumakay kami sa elevator pabalik sa kwarto. Maraming tao. Bumukas ang pinto. Biglang may lalaking huminto. Anong palapag po kayo? Mukhang 30s. Nakasuit. Nagulat ako sa biglaang tanong. Kami, 25th floor, sabi namin. Pinindot niya ang button.
Umilaw ang button ng 25th floor. Tapos, yumuko siya ng kaunti at bumaba sa kanyang palapag. Sumara ang pinto. Tiningnan ko si Arlan. Ano yon? Hindi ko alam. Mukhang mabait lang siya, sabi ni Arlan. Hindi naman namin kilala. Oo. Pero natural lang, sabi ni Arlan. Umakyat ang elevator. Naguguluhan ako. Sa Amerika, halos hindi nangyayari iyon. Ang pagpindot ng button, para sa iba, ay hindi karaniwan. Dumating kami sa 25th floor. Naglalakad kami sa pasilyo. Nag-iisip, anong klaseng tao ang mga ito? Bakit sila napakabait sa hindi nila kilala? Nagkibit-balikat si Arlan. Iba siguro. Ang kultura nila. Pumasok kami sa kwarto. Lumulubog na ang araw sa labas ng bintana. Kumalat ang dapit hapon. Naging kulay ginto ang mga gusali. Pula at orange ang langit. Umupo ako sa kama. Hinaplos ko ang aking tuhod. Masakit pa rin. Ngunit pakiramdam ko, medyo gumaan na. Imahinasyon ko lang ba? Magpahinga lang tayo ng kaunti. Tapos, mag-dinner na tayo, sabi ni Arlan. Sige. Napagod ako. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang pagod ay dumating. Ngunit ang aking puso ay payapa. Kakaiba. Nasa hindi pamilyar na lupa kami. Pero may stability. Pagkatapos ng 30 minuto, ginising ako ni Arlan. Susan! Gising! Magbihis na tayo. Nagbihis ako ng komportableng damit. Lumabas kami. Ang lobby ay masigla pa rin. May mga taong nagdaraan. Pero hindi maingay. Tahimik na sigla. Lumabas kami ng hotel. Malamig ang hangin sa gabi. Sariwa. May mga taong naglalakad sa kalye. Kumikinang ang mga billboard. Naglakad kami at tumingin sa paligid. Malinis ang kalye. Walang basura. Malawak ang bangketa. Madaling lakarin. Ibang-iba sa New York. Naghahanap kami ng kainan. Isang Filipino restaurant. May menu sa labas. Pumasok kami at kumain. Seafood platter. Sikat din ang Filipino food sa Amerika. Masarap. Nang magbayad at lumabas kami, yumuko ng malalim ang attendant. Maraming salamat. Balik po kayo. Isang sinserong pagbati. Hindi formal. Lumabas kami. Malamig ang hangin sa gabi. May nakita akong mga bituin. Naglakad kami ng magkahawak kamay. Pabalik sa hotel. Pagbalik sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay kumakalat. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin. Nakita ko rin ang ilog. Ang ilaw sa tulay ay nagre-reflect sa tubig. Arlan. Pakiramdam ko, napakainit ng mga tao sa bansang ito. Oo. Naramdaman ko rin. Humiga kami sa kama. Napagod ang katawan ko, pero gumaan ang pakiramdam ko. Ang aming mga preconceptions ay dahan-dahang nawawala. Nagsisimula akong maging curious sa Pilipinas. Ang araw na ito ay puno ng mga sorpresa. Ang kaginhawaan ng touch panel, ang kabaitan ng hindi kilalang tao, ang kalinisan ng kalye. Lahat ay hindi inaasahan. Ano kaya ang makikita namin bukas? Kinabukasan, oras ng tanghalian. Nagsimula na ang group itinerary. Nagtungo kami sa grand ballroom ng hotel. Pagbukas ng pinto, huminto ang hininga ko. Napakalaki. Mataas ang kisame. At kumikinang ang chandelier. May daan-daang mesa. Kaya itong sakupin. Ang 3,000 tao. May dekorasyon ang bawat mesa. Kumikinang na tradisyonal na sining. May magandang bulaklak ng sampagita bilang centerpiece. Elegant. Wow! Bulong ni Arlan. Hindi ako makapagsalita. Ito ang unang beses na nakita ko ang ganitong welcome ceremony. Nahanap namin ang aming upuan. May name tag sa mesa. Gintong letra ang nakasulat sa pangalan ko. Susan Miller. Ramdam ang sinseridad. Umalis ang ilaw sa entablado. Tumugtog ang musika. Isang orkestra. Musika ng kundiman. Kakaiba. At misteryoso ang tunog. Umakyat sa entablado ang host. Nakabarong Tagalog, maganda at elegant.
Welcome to the spring of Filipino friendship. Ingles ang kanyang salita. Eksakto ang pagbigkas. Tumahimik ang buong bulwagan. Umilaw ang screen sa likod ng entablado. LED. Lumabas ang video ng naglalaglagang bulaklak ng sampagita. Napakaganda. Ang mga petals ay lumipad sa hangin. Lumabas ang mga mananayaw. Naka-Filipinyana. Pink, dilaw, berde. Maganda at matingkad ang kulay. Nagsimula silang sumayaw. Ang kanilang paggalaw ng kamay ay malambot. Ang kanilang katawan ay dumadaloy na parang tubig. Nagbago ang musika, hinaluan ng modernong instrumento. Nagbago rin ang damit ng mga mananayaw, pinagsamang Filipinyana at modernong damit. Balanse ang tradisyon at modernidad. Ito ba ang Asya na iniisip natin? Bulong ni Arlan. Umiling ako. Ibang-iba. Ang inakala namin ay luma at atrasado. Pero ito ay iba. Sopistikado at moderno. Natapos ang sayaw. Nagpalakpakan. Pumalakpak din ako. Nakakaantig. Sinimulan na ang paghahanda ng pagkain. Course meal. Una, soup. French style. Classy. Pangalawa, salad. Sariwang gulay. Matamis at maasim ang dressing. Pangatlo, main course. Wagyu steak. Tenderloin steak ng Batangas. Lokal na baka. Maganda ang plating sa plato. Malambot ang karne. Matamis ang sarsa. Ngunit hindi matapang. Ang sarap. Sabi ni Arlan. Oo, napakasarap. Ang mga tao sa katabing mesa ay nasiyahan din. Lumabas ang dessert. Pili nut sweets. Maliit at cute na matamis. Iba't ibang kulay. Kinagat ko. Matamis. Banayad ang lasa. Nang matapos ang pagkain, muling umilaw ang entablado. Choir naman. Mga estudyante. Nakauniporme. Nagsimula ang musika. Pamilyar na melody. Heal the World. O isang katulad na inspirational song. Ang boses ng mga estudyante ay umalingaw-ngaw. Malinis at maganda. Perpekto ang harmoniya. Bawat salita ng lyrics ay tumama sa aking dibdib. Tumingin ako sa paligid. May luha sa mata ng mga tao. May isang lola na pumikit. Uminit din ang mata ko. Natapos ang kanta. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At biglang nagpalakpakan. Standing ovation. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Yumuko ng malalim ang mga estudyante. 90 degrees. Magalang, umakyat ulit sa entablado ang host. Salamat sa inyong pagdating at pagbibigay liwanag sa okasyong ito. Sanay manatili sa inyong puso ang mainit na alaala ng inyong oras sa Pilipinas. Huling pagbati, umalis ang ilaw sa bulwagan. Tumayo kami. Nanginginig ang mga paa ko. Dahil sa pagkaantig. Ito ang unang welcome ceremony na ganito. Susan, hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Oo. Napakagaling. Ako rin. Hindi ka panipaniwala. Lumabas kami sa pasilyo. Nagbubulungan ang mga tao. Lahat ay naantig. Napakaganda. Lumabas kami sa lobby. Nakita namin ang Maynila. Sa labas ng bintana. Maaraw. Tagsibol. Susan, sabi ni Arlan. Pakiramdam ko, may malaking bagay tayong pinalampas sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin alam na may ganitong kultura pala. Masyado nating minamaliit ang Asya. Mababa ang boses ni Arlan. Isang tono ng pagsisisi. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nakakulong kami sa aming mga preconceptions. Naniniwala kami na ang Western lang ang advanced. Akala namin, atrasado ang Asya. Pero mali kami. Sobrang mali, ang Pilipinas ay advanced sa teknolohiya, kultura, at mga tao. Lahat ay nakakagulat. At higit sa lahat, mainit. Tumingin ako sa labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao. Nakangiti habang naglalakad. Isang tahimik na tanawin. Pagsapit ng gabi, bumalik kami sa kwarto. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang mga nasaksihan ko kanina
ay pumasok sa aking isip. Ang eleganteng paggalaw ng mga mananayaw. Ang malinis na boses ng mga estudyante. Ang kumikinang na mesa. Lahat ay malinaw. Nagsisimula kong magustuhan ang Pilipinas. Ikalawang araw ng hapon. Umalis ang bus. Maghihiwalay na kami sa maliliit na grupo para sa aming itinerary. Nagtungo kami sa pambansang sentro ng alternatibo at traditional na panggagamutan National Center for Traditional and Alternative Medicine. Kinunutan ni Arlan ang kanyang kilay. Traditional medicine? Sa huli, masahe at mga dahon lang yan, di ba? Oo. Hindi scientific, sabi ko. Kami ay gumugol ng 30 taon sa medical field. Ang mga treatment na walang ebidensya ay laging pinagdududahan namin. Evidence-based medicine, iyon ang pinaniniwalaan namin. Sa loob ng 2 araw, ang Pilipinas ay nakakagulat. Ang airport, kalye, mga tao, lahat ay sumasalungat sa aming inaasahan. Ngunit inakala namin na iba ang medisina, hindi makakasunod sa Western medicine. Susan, sa totoo lang, wala akong inaasahan ngayon, sabi ni Arlan. Ako rin. Experience lang yan, siguro. Sa labas ng bintana ng bus, nakita namin ang isang gusali. Modernong gusaling salamin. Kumikinang sa sikat ng araw, iyan daw ang institute, sabi ni Margaret. Mas moderno kaysa sa inakala ko. Malinis ang gusali. Para itong opisina ng korporasyon, inaasahan namin ang isang lumang bahay. Pero iba, bumaba kami ng bus, pumasok kami sa entrance. May amoy ng kahoy. Nakapagdudulot ng kalmado. Naglakad kami sa pasilyo. May mga frame sa dingding. Ngunit hindi ito mga kuwadro, mga data graph. Heart rate, blood pressure, body temperature, scientific data. Ito ba ang traditional medicine? Bulong ni Arlan. Dinala kami sa experience room. Isang malaking espasyo. Ang mga upuan ay nakalagay sa bilog. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. May pumasok na isang binata. Nakaputing shirt at beige gown. Ipinakilala niya ang sarili bilang Director Reyes. Welcome. Ngayon, hindi tayo magtatrato, kundi mag-experience. Mahusay ang kanyang Ingles. Eksakto ang pagbigkas, oras para makita at maramdaman ang signal na ipinapadala ng ating katawan mismo. Hindi ito medical treatment, nilinaw niya. Napanatag ako. Nagsimula ang kanyang paliwanag. Iba ang approach ng traditional Filipino medicine, TFM, at Western medicine. Ang Western medicine ay naghahanap at nagtatanggal ng sakit. Ang TFM ay tinitingnan ang balanse ng buong katawan. Niyakap ni Arlan ang kanyang braso. Skeptical. Ngunit nakabukas ang kanyang tainga. Simulan natin ang unang experience, sabi ni Director Reyes. Nagdala ng kagamitan ang mga assistant. Maliit na sensor. Isinasuot sa daliri. Ito ang pulse wave meter. Tinitingnan nito ang waveform ng tibok ng puso. Isinuot ng mga kalahok ang sensor. Isinuot ko rin. Lumabas ang waveform sa screen. Gumagalaw ng real time. Medyo mabilis po ngayon. Dahil ito sa pagod sa biyahe, itinuro ni Director Reyes ang screen ko. Ang curve ay hindi regular. Zigzag. Ham nga po kayo ng malalim. Ginawa ko ang sinabi niya. Dahan-dahan akong huminga. Huminga palabas. Ang curve sa screen ay naging malambot. Nagulat ako. Kakaiba. Naramdaman ko ang pagiging kalmado ng aking isip. Simpleng graph lang ito. Tiningnan ni Arlan ang monitor. Nagbabago ang heart rate depende sa paghinga. Ito ay autonomic nervous system regulation. Bulong niya. Tama. Ngumiti si Director Reyes. Sa TFM, tinatawag itong daloy ng enerhiya, hinga energy, breath. Ngunit sa modernong medisina, ito ay autonomic nerve response. Magkaiba lang ang pangalan. Nanginginig ang mata ni Arlan. Tumango siya. Nakita kong may gumagalaw sa kanyang isip. Hinga? Sa huli, konektado lang yan sa body system na tinatrato natin, di ba? Bulong niya.
Sapat lang na marinig ko. Pangalawang experience. Sabi ni Direktor Reyes. Sinabihan kaming umupo sa upuan. Tahimik na nagsalita ang guide. Dahan-dahan pong paikutin ang inyong ankle. Hindi ito simpleng ehersisyo, kundi pakikipag-usap sa inyong katawan. Sinasabi niyo sa inyong tuhod. Natawa ako ng kaunti. Pakikipag-usap sa katawan? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan sa medisina. Ngunit ginawa ko ang sinabi niya. Dahan-dahan kong pinaikot ang aking ankle. Pakaliwa, pakanan. Nag-focus ako sa aking tuhod. Kakaiba. Para talagang nakikipag-usap ako sa aking tuhod. Ilang minuto ang lumipas. Tiningnan ako ni Arlan. Mukhang nakita niya ang pagiging kalmado ng aking ekspresyon. Inalis niya ang pagkakayakap ng kanyang braso. Relaxation ng muscle, nerve response, pain suppression, bulong niya. Sa huli, signal lang iyan ng isip na ipinapadala sa katawan, di ba? Lagi na lang tayong nag-uusap tungkol sa gamot at operasyon. Ang pinakamahalaga, ang isip, ay pinabayaan natin. Ang kanyang boses ay may pagsisisi. Maliit, ngunit malakas ang impact. Pangatlong experience, sabi ni Direktor Reyes. Nagdala siya ng maliit na kahon. May manipis na karayom sa loob. Hindi ito totoong karayom, kundi stimulation needle lang para sa experience. Light stimulation lang sa balat para makita ang response. Nag-alinlangan ako. Karayom. Nakakatakot. Ngunit sayang naman kung uuwi akong hindi ko ito sinubukan. Inabot ko ang aking kamay. Ang manipis na metal ay dahan-dahang dumampi. Inakala kong sasakit, ngunit hindi. Kumalat ang mainit na pakiramdam. Kakaiba, hindi masakit. Kakaiba, sabi ko, dahil nawala ang tensiyon. Ang katawan ay sumusunod sa salita ng isip. Tumimo sa aking puso ang salita ni Direktor Reyes. Sumusunod ang katawan sa salita ng isip. Tiningnan ako ni Arlan. Tiningnan niya ako ng tahimik. Yumuko siya. Napababa ang kanyang balikat. Lagi na lang naming ginagamot ang katawan. Ang isip, napabayaan namin. Mahina ang kanyang boses. Ngunit malaki ang impact. Tapos na ang experience. Sa daan pabalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw. Kakaiba. Ang gaan ng pakiramdam ng katawan ko. Sabi ko, oo, kahit psychological effect lang yan, hindi masama, sagot ni Arlan. Ngunit tumingin siya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay nag-reflect sa kanyang salamin. Alam niya, alam ko rin, ang naranasan namin ngayon ay hindi lang simpleng psychological effect. Naniniwala kami na ang ebidensya lang ang totoo. Nambintaon kaming nabuhay sa ganoon. Journal, clinical trials, statistics. Iyon lang ang lahat. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, ang karanasan ay mas nakakakumbinsi kaysa sa journal. Dumating ang bus sa hotel. Bumalik kami sa kwarto. Umupo ako sa kama at hinaplos ang aking tuhod. Hinaplos ko ng dahan-dahan. Baka mas sumakit ngayon, ngumiti lang si Arlan. Sa likod ng ngiting iyon, nakita ko ang maraming pag-iisip. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ng Maynila ay asul. Dahan-dahang dumadaloy ang ulap. Alam namin, ngayon, ang tiwala ay mas lumapit kaysa sa preconception na hindi lang Western medicine ang lahat, na ang traditional Filipino medicine ay agham din, at higit sa lahat, kung gaano kahalaga ang paggamot sa isip. Pagsapit ng gabi, nagpunta kami para kumain, sabi ni Arlan. Susan, may natutunan ako ngayon. Ako rin. Nagtawanan kaming dalawa. Isang maliit na butas ang nabuksan sa pader ng preconception. Ang liwanag ay pumasok sa butas na iyon. Itinuro sa amin ng Pilipinas ang paraan para tanggapin ang pagkakaiba. Nagsimulang lumalim ang gabi. Hinaplos ko ang aking tuhod at natulog. Matagal na akong hindi nakakatulog ng payapa. Ikatlong araw ng umaga. Free itinerary ngayon. May mga optional program na inaalok ang grupo. Gusto niyo bang subukan ang pag-LRT, MRT? Tanong ni Margaret.
Mass transit? Nag-alinlangan si Arlan. May kasamang senior safety guide. Liligutin daw ang city proper ng Maynila. Mukhang maganda. Nagkaroon ako ng interes. LRT, MRT. Ang subway ng New York ay delikado, kaya hindi ako sumasakay sa gabi. Ano kaya ang sa Maynila? Nakipagkita kami sa guide sa lobby, isang babae na nasa 30s. Mahusay ang kanyang Ingles. Ngayon, bibisitahin natin ang Quiapo Market. Isang traditional market. Gagamit tayo ng LRT, MRT, paliwanag ng guide. Naglakad kami patungo sa station. Bumaba kami sa hagdan. Malinis. Kumikinang ang sahig. Dumaan kami sa Fairgate. Nagtap ng card piit. Madali lang. Bumaba kami sa platform. Biglang lumaki ang mata ko. Salamin na pader. May pader sa pagitan ng platform at riles. Transparent na salamin. Platform screen door. Para sa kaligtasan, paliwanag ng guide. Nakalagay yan sa lahat ng linya. Lahat ng linya. Hindi ako makapaniwala. Wala iyon sa New York. Minsan, may aksidente ng pagkahulog sa riles. Tiningnan ko ang LED board. Lumabas ang oras ng pagdating ng tren. 2 minuto. Eksakto. Pagkatapos ng 2 minuto, eksaktong dumating ang tren. Bumukas ang platform door. Eksaktong tugma sa pinto ng tren. Walang gap. Kakaiba. Bulong ko. Sumakay kami sa tren. Malinis. Ang upuan, sahig, handrail. Lahat ay malinis. Walang amoy. Ito ba ang rush hour? Nagulat si Arlan. Maraming tao. Pero tahimik. Walang nagsisiksikan. Maayos ang pagsakay. Kung sa New York, magulo na iyon. Nagsisiksikan, sumisigaw, nagmamadali. Pero dito, iba. Puno ang mga upuan. Biglang tumayo ang isang babae. Doon po kayo. Tinuro niya ako. Wag na po, kaway ko. Ngunit ngumiti ang babae at inalok ang upuan. Welcome to the Philippines. Ingles. Mainit ang ngiti. Maraming salamat po. Umupo ako. Uminit ang dibdib ko. Namula ang gilid ng mata ko. Amina, sa Amerika halos hindi nangyayari iyon. Kanya-kanya. Walang pakialam kung senior ka o hindi. Pero dito, iba. Hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Alam ng mga tao rito kung paano magtiwala sa isa't isa. Tahimik niyang sabi. Dumaan kami sa ilang station. Bumababa ang mga tao. Pero hindi magulo. Naghihintay ang lahat. Una ang bababa, huli ang sasakay. Mukhang sanay na sila sa kaayusan. Sabi ng guide. Tinuturo po yan. Mula pagkabata. Sa labas ng bintana, nagdaan ang mga pangalan ng station. Tagalog at Ingles ang nakasulat. Nag-flash ang ilaw para ipaalam ang susunod na station. Umupo ako at tumingin sa paligid. May hiwalay na priority seat. May mark. Walang nakaupo. Kahit nakatayo ang mga kabataan, iniiwan nilang bakante ang upuan. Bakit bakante ang upuan? Tanong ko. Priority seat po. Hindi umuupo ang mga kabataan. Kahit pagod sila. Sabi ng guide. Wow, napakaganda. Opo. Kultura po yan. Nagulat ako. Hindi ito pilit. Hindi ito batas. Kultura lang. Isang pangako na sinusunod ng lahat. Sumakay kami sa escalator. Nakatayo ang mga tao sa isang gilid. Iniwan nilang bukas ang kabilang gilid para sa mga nagmamadali. Kultura rin po yan. Natural lang na sinusunod ng lahat. Tumango ako sa sinabi ng guide. Lumabas kami. Entrance na ng Quiapo Market. Masigla ang mga tao. Wow! Ito ba ang palengke? Malaki ang mata ni Arlan. Ang magkabilang gilid ng pasilyo ay puno ng tindahan. May bubong. May lumang pakiramdam. Pero hindi marumi. Mas malinis kaysa sa inakala ko. Quiapo po. Napakasiglang market. Paliwanag ng guide. Ramdam ang kasaysayan, sabi ko. Dahan-dahan kaming naglakad.
May nakita akong mga tindahan ng pagkain sa magkabilang gilid. Seafood, prutas, kakanin, mabango. Tikman nyo. Kumaway ang isang tindera. Babaeng mukhang 60s. Naka-apron. Kayo? Mga dayuhan. Ano po? Masarap ang pansit ko. Inabot niya ang isang toothpick. May maliit na piraso. May mainit na usok. Libre po? Oo naman. Kapag masarap, bumili ka. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika. Sisingilin ka. Kinagat ko. Mabango. Crunchy. Malambot sa loob. Masarap. Sabi ko. Gusto mo bang bumili ng isa? 50 pesos lang. Opo. Bibilhin namin. Kinuha ni Arlan ang kanyang wallet. Nagbayad. Binalutan ng tindera ang pansit. Enjoy sa Pilipinas, ha? Ngumiti siya ng maliwanag. Isang sinserong ngiti. Naglakad pa kami. May nakita akong tindahan ng lumpia. Isang lolo ang nagbabalot ng lumpia. Mabilis ang kanyang kamay. Bibili kami ng isa, sabi ni Arlan. Sige. Sandali lang, sabi ng lolo. Hiniwa niya ang lumpia. Eksakto ang hiwa ng kutsilyo. Magkano? 30 pesos lang. Ito lang? Nagulat si Arlan. Ngumiti ang lolo. Orihinal na presyo. Kung masarap, bumalik kayo. Nagbayad kami. Kinuha namin ang lumpia. Mabigat, puno ng laman. Nahanap kami ng bench at umupo. Kinain namin ang lumpia. Malambot ang kanin. Sari-sari ang laman. Masarap. Susan, ang mura ng mga bilihin dito, sabi ni Arlan. Oo. Sa Amerika, triple ang presyo niyan. Sama na tumingin ako sa paligid. May mga taong nakaupo at kumakain. Pamilya, magkasintahan, magkaibigan. Lahat ay nakangiti. May isang Pilipinang lola sa katabing mesa. Ngumiti siya sa amin. Taga saan kayo? Amerika po. Ay, ang layo pala. Kumusta ang Pilipinas? Napakaganda po. Mababait ang mga tao. Mabuti naman. Kumain kayo ng marami. Kumaway ang lola at umalis. Mainit. Kakaiba. Bulong ko. Anong kakaiba? Bakit sila nakikipag-usap sa atin? Ang friendly nila. Para silang kapitbahay. Kahit hindi tayo kilala. Oo, sagot ni Arlan. Sa Amerika, maingat tayo sa pakikipag-usap sa hindi kilalang tao. Nag-iingat tayo. Pero dito, iba. Natural lang. Nilakad pa namin ang market. Damit, sapatos, gamit, sari-sari. Ang mga tindera ay bumabati sa mga customer. Iyan daw ang bibingka. Sabi ng guide. Sikat daw, bibingka. Sabi niya. Nakakaadik. Sa sarap, mahaba ang pila. Naghintay ang mga tao. Pumila rin kami. Naghintay kami ng 10 minuto. Sa wakas, dumating ang aming turno. Bumili kami ng bibingka. Kinagat ko. Masarap. Nakakaadik talaga. Matamis at mabango. Crunchy sa labas. Malambot sa loob. Iba ang lasa kaysa sa lumpia na kinain namin kanina. Umalis kami sa market. Busog ang tiyan namin. Mainit din ang pakiramdam namin. Namangga ang pakiramdam namin. Ang mga tao rito. Napakamahabagin. Oo, ang tao muna, bago ang pera. Naglakad kami ng magkahawak kamay. Mainit ang sikat ng araw. Ang nasaksihan namin sa market ay hindi lang pagkain. Ang ngiti ng mga tao, ang sinserong pagtanggap, ang makatwirang presyo. Lahat iyon ay puso ng Pilipinas. Naglalakad kami. Nag-iisip. Maraming advanced na bansa. Ngunit bihirang may bansang buhay ang puso. Ang Pilipinas ay mayroon pareho. Hapon na. Sumakay kami sa LRT, MRT. Pabalik na kami. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagdaan ang Maynila. Marami akong natutunan ngayon. Ang paraan para mabuhay ang tradisyon. Ang paraan para magbahagi ng pagmamahal. Pagkatapos mag-dinner, bumalik kami sa lobby ng hotel.
Dahan-dahang tumutugtog ang piano. Malambot na musika. Lumapit ang staff ng front desk. Napakaganda ng hangin ngayong gabi. Subukan po ninyong maglakad sa tabi ng ilog. Maganda po ang night view. Sa gabi. Ngayon, nagulat ako. Tiningnan ko ang orasan. Alas, 10 na. Opo, ligtas po ang Maynila sa gabi. Marami pa pong nagjo-jogging mag-isa. Ngumiti ang staff. Sumara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko si Arlan. Pupunta tayo? Ngayong oras? Turista tayo. Baka mapahamak tayo. Nag-alinlangan si Arlan. Bakit hindi natin alamin? Totoo ba yan? Nag-isip si Arlan. Bumalik kami sa kwarto at nagpalit ng light clothes. Nag-sneakers. Paglabas ng hotel, malamig ang hangin. Gabi ng Tagsibol. Umiihip ang banayad na hangin. Maliwanag ang kalye. Nakapila ang mga streetlight. Kumikinang din ang mga billboard. Maliwanag din ang ilaw ng convenience store. May isang babaeng dumaan. Naka-earphone, nagjo-jogging, mag-isa. Huminto kami. Mag-isa yang babae. Alas, 11 na ng gabi. Nagtataka si Arlan. May security guard kaya sa tabi? Wala. Nagjo-jogging lang siya, sabi ko. Hindi kami makapaniwala. Sa New York, hindi mo maiisip iyon. Ang pag-jogging ng babae mag-isa sa gabi ay sobrang delikado. Dahan-dahan kaming naglakad. May 20-hour cafe sa tabi ng eskinita. Maliwanag ang ilaw. Sa loob, may mga kabataan na nakaupo. Nagla-laptop, nag-uusap, tumatawa. Hindi sila nagsasara. Nagtataka si Arlan. Bakit nakabukas ng ganyan? Maaari bang napakatahimik ng gabi sa mundo? Naglakad pa kami ng kaunti. May bus stop. Nakapila ang mga tao. Huminto ang bus. Walang nagsisiksikan. Tahimik na sumakay. Tahimik na bumaba. Sa atin, naglalak tayo ng pinto kapag gabi. Iyon ang natutunan natin para maging ligtas. Mababa ang boses ni Arlan. Nagkaroon ng katahimikan. May kumikinang na ilaw sa ilog. Narinig ko ang tawa ng mga nagbibisikleta sa malayo. Ang mga taong ito. Nabubuhay ng nagtitiwala sa isa't isa, tahimik kong sabi. Ang tiwalang iyon, ang lumikha ng kapayapaan na ito. Yumuko si Arlan. Nagtungo kami sa ilog. Nakita namin ang tulay. Maganda ang ilaw. Ang ilaw ay nag-reflect sa tubig. Sumasayaw na parang umiikot. May mga tao sa tabing ilog. Pamilya. Magkasintahan. Magkaibigan. Lahat ay mukhang payapa. Walang takot. Umupo kami sa bench. Tiningnan namin ang tubig. May dumaang bangka. Narinig ko ang tunog ng musika. Ngayong gabi, payapa ang pakiramdam ko. Sabi ko, oo. May ganito palang gabi sa mundo. Dahan-dahang hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Tumingin ako sa paligid. May mag-asawang naglalakad. Magkahawak kamay. Dahan-dahan. Nag-uusap. Tumatawa. Walang bakas ng pag-aalala. May isang babaeng nagbabasa ng libro sa bench. Mag-isa. Walang earphone. Hindi nag-iingat sa paligid. Tingnan mo yang babae, bulong ni Arlan. Sa Amerika, hinding-hindi niya magagawa iyon. Ang pag-upo sa parke, nang mag-isa sa gabi, at magbasa ng libro, ay hindi mo maiisip. May dumaang pamilya na nagbibisikleta. Tatay, nanay, anak, tumatawa ang bata habang nagpipedal. Dahan-dahang sumunod ang magulang. Sa gabi, maaari pala ang pagbibisikleta ng mga bata dito. Napabuntong hininga ako. Umupo kami ng 30 minuto. Walang nangyari. Walang sumisigaw. Walang nag-aaway. Walang kahina-hinalang tao. Tahimik lang. Uwi na tayo? Oo. Tumayo kami. Sa daan pabalik sa hotel, maliwanag pa rin ang kalye. May mga taong nagdaraan. Dadaan kami sa convenience store para bumili ng tubig. May attendant sa counter. Nag-stroll po kayo sa gabi? Tanong niya sa Ingles. Oo. Nagpunta kami sa ilog. Nag-enjoy po ba kayo? Oo.
Napakaganda. Ligtas po ang Maynila sa gabi. Huwag po kayong mag-alala, ngumiti ang attendant. May pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. Bumalik kami sa hotel. Pagpasok sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumalat ang night view ng Maynila. Ang mga ilaw ay walang katapusan. Humiga ako sa kama. Napagod ang katawan ko, pero gumaan ang pakiramdam ko. Susan, hindi ko makakalimutan ang gabing ito, sabi ko. Ako rin. Pinatay ni Arlan ang ilaw. Dumilim. Ngunit ang aking puso ay maliwanag. Dahil ang Pilipinas ang nagbigay liwanag, ito ang gabi kung saan nakita namin ang tiwala, hindi ang preconception. Nagtitiwala sa isa't isa ang mga Pilipino. Ang tiwalang iyon ang lumikha ng kaligtasan. Ang kaligtasan ang nagdulot ng kapayapaan. Sa kapayapaan, malaya ang mga tao. Iyon ang gabi ng Pilipinas. Gabi na walang takot, gabi na may tiwala. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang mga tanawin na nakita ko ay dumaan. Ang babaeng nagjo-jogging, ang mga kabataan sa cafe, ang babaeng nagbabasa ng libro, ang pamilyang nagbibisikleta. Lahat ay malaya. Ganap na tinatamasa ang oras ng gabi. Matagal na naming nakalimutan ang ganoong kalayaan. Natutunan namin na delikado ang gabi. Sinabihan kami na mag-ingat. Ngunit dito, ang gabi ay payapa. Tulad ng araw, natulog ako. Isang payapang tulog. Matagal na akong walang bangungot sa gabi. Ika-4 na araw ng umaga. Group itinerary ngayon. Pupunta kami sa Intramuros. Umalis ang bus. Nagdaan ang Maynila. Sa labas ng bintana, mga modernong gusali na nakatayo. Ang Intramuros ay ang lugar kung saan nakatira ang ating mga bayani. Dati, ito ay ang Walled City. Paliwanag ng guide. Walled City? Nagulat si Arlan. Opo. May napakalaking kasaysayan ito. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Napakaikli kumpara sa Pilipinas. Huminto ang bus. Bumaba kami. Biglang nabuka ang aking bibig. Ang daming tao. Isang malaking karamihan. Ngunit karamihan ay dayuhan. Lahat ba yan dayuhan? Tanong ko. Mukhang oo. Malaki ang mata ko. Mga European, Asian, Middle Eastern. Sari-sari ang mga tao. Lahat ay nakabarong at Filipiniana. May barong. Filipiniana rental. Kung magsuot kayo, gagaan ang pakiramdam nyo. Sabi ni Margaret. Magsuot tayo? Magandang ideya. Nagpunta kami sa rental shop. Mahaba ang pila. Naghintay kami ng 20 minuto. Sa wakas, dumating ang aming turno. Pumili ang attendant ng Filipiniana para sa akin. Light green. Gray naman kay Arlan ang barong. Nagpalit kami. Tiningnan ko ang salamin. Hindi ako sanay. Pero maganda. Eleganteng pakiramdam. Ang ganda mo, sabi ni Arlan. Ikaw rin. Nagtawanan kami at lumabas. Naglakad kami patungo sa entrance ng Walled City. Napakagara ng gate. Mataas at malaki. Makapal ang mga poste. Wow! Natural na lumabas ang paghanga. Pumasok kami. Malawak ang plaza. May graba sa sahig. Maayos. Nagpipicture ang mga tao. Narinig ko ang tawa sa paligid. Sari-sari ang wika. Ingles, Espanyol, Pranses, Chino. Mukhang galing sila sa buong mundo. Sabi ni Arlan. Oo. Hindi ko alam na sikat pala ang Pilipinas. Nagulat ako. Ang Intramuros ay naging world-class tourist spot. Nakita namin ang isang seremonya. Strict ang atmosphere. Nagtipon ang mga tao. Nagpicture gamit ang smartphone. Tinitingnan namin ng may paghanga. Buhay ang tradisyon, sabi ni Margaret. Oo. At naging world trend pa, sabi ko. Totoo. May mga dayuhan na nakasuot ng barong. Filipiniana sa paligid. Nagpo-pose, nagpipicture. Mukhang masaya. Naglakad kami malapit sa gusali. Maganda ang bubong. Nakatingin sa langit. Ang gusaling yan. Tumagal ng daan-daang taon.
Tanong ni Arlan. Daan-daan-daang-taang-daang. Opo. Maraming beses na repair. Pero pinoprotektahan ang kasaysayan, sagot ng guide. Ang galing. Pinrotektahan nila ang kasaysayan. Ramdam ko ang pagiging seryoso. Bigat ng kasaysayan. Lumabas kami. Nakita namin ang mowat. May tulay sa ibabaw ng tubig. Maganda. Doon nakatira ang mga dato noon, ano? Imagine ko ang tanawin. Daan-daang taon na ang nakalipas. May dumaang European tourists. Nagpapaliwanag ang guide sa French. Tumango sila habang humahanga. Ang daming dayuhan, ano? Oo. Mukhang sikat na talaga ang Pilipinas. Tumingin sa paligid si Arlan. May Chinese group tourist din. Naglalakad ng may bandera. Ang tradisyon ay naging world trend. Bulong ko. Oo. Hindi natin maiisip yan ilang taon na ang nakalipas. Nagpunta kami sa hardin. May mga bulaklak na namumulaklak. Tagsibol. Tumingin ako sa paligid. May isang senior citizen na dumaan. Nakatotoong barong. Hindi rental. May dignidad. May isang batang magkasintahan na nagsiselfie. Tumatawa habang nagpo-pose. Mukhang masaya. Dito. Magkasama ang nakaraan at kasalukuyan, sabi ni Arlan. Pinoprotektahan nila ang tradisyon at tinatanggap ang mundo. Iyon ang Pilipinas. Ang lumang walled city ay buhay pa rin at dinadayo ng mga tao mula sa buong mundo. Ang tradisyon ay hindi nakakulong sa museo. Buhay. Susan, ang bansang ito ay handa, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? 1,000 taon silang naghanda. Pinrotektahan nila ang kasaysayan. Ipinasa ang kultura. Kaya ngayon, pinapansin sila ng mundo. Tumimo sa aking puso ang salita ni Arlan. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Ngunit malakas. Sa ekonomiya at militar. Iba ang Pilipinas. Sa mahabang kasaysayan at kultura. Inaakit nila ang mundo. Oras na. Umalis kami sa walled city. Ibinigay namin ang barong. Filipiniana. Sa daan pabalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Lumalayo ang Intramuros. Ngunit, nanatili ito sa aking isip. Anong nakita mo ngayon? Tanong ni Arlan. Kasaysayan, tradisyon, at pagmamalaki. Oo. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kultura. Natural lang. Napakaganda. Pagkatapos mag-lunch, sumakay ulit kami sa bus. Itinerary sa hapon. Pupunta kami sa Museo ng Baybayin. Baybayin Museum. Museo ng Baybayin? Tanong ni Margaret. Opo. Museo tungkol sa ating sinaunang sulat, sagot ng guide. May museo para sa sulat? Opo. Espesyal ang ating sulat. Umalis ang bus. Naglakad kami ng 3 minuto. Nakita namin ang isang modernong gusali. Gawa sa salamin at konkreto. Iyan ang museo. Bumaba kami. Pumasok sa entrance. Malawak ang lobby. Mataas ang kisame. May malaking sulat na nakita ko sa dingding. Baybayin. Maganda. Malambot ang kurba. Iyan ba? Iyan ba? Iyan ba ang sulat ng Pilipinas? Opo. Baybayin ang tawag dyan. Pumasok kami sa exhibition room. Madilim. Malabo ang ilaw. Nakita namin ang unang exhibit. Hologram. Lumutang ang video sa ere. May isang taong nagsasalita. Para mabasa rin ng mga babae. Narinig ko ang boses. Nakikinig si Arlan. Nag-focus din ako. Noon, kawi lang ang ginagamit sa Pilipinas. Mahirap. Kaya gumawa sila ng sulat na madaling matutunan ng lahat, paliwanag ng guide. Lahat? Opo. Lalo na para malayang makapagpahayag ang mga babae at bata. Hindi ka pani-paniwala ang pagbabahagi ng kaalaman. Karaniwan, ang mga may kapangyarihan ay gustong mag-monopolize ng kaalaman. Ngunit iba ang Pilipinas. Pinayagan nilang magpahayag ang mga tao. Nagpunta kami sa susunod na exhibit. Ipinapaliwanag ang prinsipyo ng sulat. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpapaikli ng kawi. Makatwiran, mula sa kawi,
Nabuo ang form na ito. Lumabas ang kawi at baybayin sa screen. Nagbago at nabuo ang sulat. Ang galing, sabi ni Arlan. Opo, panahon ng pre-colonial, ang galing. Interesting sa linguistic point of view, si Arlan ay isang doktor, ngunit may alam sa maraming bagay. Nang makita ko siyang humanga, talagang kahanga-hanga iyon. May mga salitang nakasulat sa dingding. May kasamang Ingles na translation. Ang sulat na nagpapahayag ng puso. Naantig ako habang nagbabasa. Ang ganda ng sulat na ginawa. Nagpunta kami sa susunod na exhibit room. May mga lumang libro na nakadisplay, tulad ng mga klasikong kwento. Ito ay isa sa pinakamatandang nobelang sulat kamay sa mundo. Sinulat ng isang babae. Itinuro ng guide ang glass case. Babae? Opo. Naging posible ito dahil sa baybayin. May pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. May pumasok na mga elementary student. Field trip siguro. Nagpapaliwanag ang guro. May isang batang tumingin sa amin. Kumaway. Hello. Hello. Kumaway din ako. Ngumiti ang bata. Lumapit ang isa pang bata. Where did you come from? Ingles. Malinaw ang pagbigkas. Galing kami sa Amerika. Wow. How's the Philippines? Napakaganda. Magandang bansa. Thank you. Yumuko ang bata at bumati. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Mahusay mag-Ingles ang mga bata ano. Nagpunta kami sa experience area. May mga tablet na nakalagay. Maaari naming subukang magsulat ng sulat. Sinulat ko ang pangalan ko sa screen. Susan! Ngunit kailangan itong isulat sa Tagalog. Paano po? Tinulungan ako ng guide. Ang Susan po ay sinulat na Susan. Ginaya ko ang pagsulat. Kakaiba. Malambot ang linya. Magaling po. Pinuri ako ng guide. Sinulat din ni Arlan ang kanyang pangalan. Lan. Nakakatuwa. Ngumiti siya. Oo. Mas madali kaysa sa inakala ko. Nagpunta kami sa huling exhibit. Ang tema ay ang kinabukasan ng sulat. Nakita namin ang mga digital device sa screen, smartphone, computer, tablet. Napakabilis ng pag-input ng Tagalog. Bakit? Dahil sa predictive text. Ilang letra lang, lalabas na ang salita. Nag-play ang video. Kinumpara ang bilis ng pag-type. Napaka-efficient ng Tagalog. Ang bilis talaga, sabi ko. Opo, convenient. Humanga ako. Ang sulat na ginawa, 1,000 taon na. Ang nakalipas ay optimized pa rin sa digital age. Nakakagulat. Lumabas kami sa museo. May nagbebenta ng souvenir sa lobby. Keychain, notebook, postcard. Bumili ako ng keychain na may nakaukit na pangalan ko. Susan, maganda yan para sa souvenir. Sabi ko, bibili rin ako. Bumili rin si Arlan ng isa. Nakaukit ang Arlan, lumabas kami. Mainit ang sikat ng araw. Kumukupas na. Susan, kung ang sulat ay may personalidad, ang baybayin ay mainit, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ito para sa mga tao, di ba? Ramdam ko ang puso na iyon. Tumango si Arlan. Oo. Ang lakas ng Pilipinas. Baka nagsimula sa sulat. Bumalik kami sa bus. Nakita namin ang Maynila sa labas ng bintana. Gubat ng mga gusali. Moderno. Ngunit sa loob nito, may sulat. Sa bawat billboard, sa bawat sign, sa bawat libro. Bansa na nagbabahagi ng kaalaman. Bulong ko. Malinaw ang dahilan kung bakit ginawa ang sulat. Para matuto ang lahat. Para makipag-usap ang lahat. Para maging karapatan ang kaalaman. Hindi pribilehiyo. Ang espiritu na iyon ay nagpapatuloy pa rin. Edukasyon, technological advancement, cultural diffusion, lahat ay konektado. Dumating kami sa hotel. Oras na para mag-dinner. Bumalik kami sa kwarto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimulang umilaw ang Maynila. Isa-isa. Kumikinang, Susan. Mas nagustuhan ko ang Pilipinas.
Sabi ko. Ako rin. Hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Bukas na ang huling araw. May farewell dinner daw sa Manila Bay. Nagsimula na akong mamiss ito. Marami akong natutunan sa bansang ito. Teknolohiya, kultura, kasaysayan, at puso, lahat ay mahalaga. Lumalim ang gabi. Tiningnan ko ang keychain sa aking kamay. Susan ang nakaukit. Kumikinang. 5, huling araw. Free time sa umaga. Nagpunta ako sa department store. Nag-shopping. Bumili ng mga regalo. Para sa pamilya. Malinis ang department store. Mababait ang mga attendant. Mabilis ang oras. Pagkatapos mag-lunch, bumalik kami sa hotel. Nag-empake ng mga bagahe. Maaga kaming aalis bukas ng umaga para sa airport. Sa wakas, tapos na, sabi ni Arlan. Ang bilis, hindi ako makapagsalita. Ayaw kong umalis. Alas, ice ng gabi. Nagtipon kami sa lobby. Group itinerary. Huling hapunan. Umalis ang bus. Nagtungo kami sa Manila Bay. Malungkot ako. Ang langit ay nagpula. Ang sabi, espesyal daw ang lugar ngayon. Sabi ni Margaret. Saan? Glass Dome Restaurant daw, na nakikita ang dagat. Lumakas ang excitement ko. Pagkatapos ng 30 minuto, nakita namin ang isang gusali. Moderno. Gawa sa salamin. Kumikinang. Pumasok kami. Pagbukas ng pinto, huminto ang hininga ko. Napakalaki ng function hall. Ang kisame ay salamin. Nakita ang langit. Salamin din ang bintana. Tanaw ang Manila Bay. Wow! Natural na lumabas ang paghanga. Ang mga mesa ay pabilog. May mga kandila. Malabo ang ilaw. May mga bulaklak sa centerpiece. Nahanap namin ang upuan. Sa tabi ng bintana, nakita agad ang dagat. Umaagos ang tubig. Tahimik. Nakita namin ang tulay. Nagsisimulang umilaw. Isa-isa. Ang ganda! Bulong ni Arlan. Tahimik na tumutugtog ang jazz. Piano. Malambot. Umakyat sa entablado ang host. Nakabarong. Elegant. Salamat sa inyong pagpili na makasama kami sa huling gabi. Ang Maynila ay sisiklab para sa inyo. Mainit ang boses. Dahan-dahang dumilim ang ilaw. Ang tingin ay napunta sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, may mga ilaw na lumutang sa langit. Drones. Daan-daan. Nagbago ang kulay. Pula, asul, dilaw, berde. Lumabas ang mga sulat. Mabuhay Pilipinas! Tagalog at Ingles. Naghiyawan ang mga tao. Oh my God! Hindi ka pani-paniwala. Hindi ako makapagsalita. Tumulo ang luha ko. Pinunasan ko. Pero tumulo ulit. Gumagalaw ang mga drone. Nagbago ang hugis. Naging bulaklak. Bulaklak ng sampagita. Namulaklak sa langit. Para ba yan sa atin? Tanong ng isang tao. Ngumiti ang host at tumango. Opo. Para po sa inyo. Dahil bukas palad po kayong pumunta. Uminit ang dibdib ko. Nagbago ang musika. May live band na lumabas. Sa gilid ng entablado. Umalingaw-ngaw ang kanta. Malinis ang boses. Hinaluan ng Tagalog. Sa labas ng salamin, may fireworks. Tahimik na fireworks. Walang tunog. Pero maganda. Tumulo ang luha ko. Pinunasan ko. Tumulo ulit. Hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Basa rin ang kanyang mata. Susan. Napakaswerte natin. Bakit? Dahil nakita natin ang moment na ito. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa paligid. Umiiyak ang mga tao. Luha ng pagkaantig. May isang lola na nagpupunas ng mata gamit ang panyo. Yumuko ang isang lolo. Lahat kami ay iisa ang nararamdaman. Pasasalamat, pagkaantig, at pangungulila. Nagsimulang lumabas ang pagkain. Course meal. Bawat isa ay detalyado. Ngunit mas maganda ang tanawin kaysa sa pagkain. Ang ilaw sa dagat, ang drone, ang fireworks, lahat ay parang panaginip. Natapos ang kanta.
Nagpalakpakan. Standing ovation. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Umakyat ulit sa entablado ang host. Isang karangalan po na pumunta kayo sa Pilipinas. Sana'y manatili ang moment na ito bilang mainit na alaala sa inyong puso. Huling pagbati. Muling umilaw ang ilaw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Umaagos ang dagat. Tahimik. Ang 5 araw na ginugol namin dito, bawat sandali ay sumira sa aming preconception. Hindi ang Pilipinas ang inakala namin. Mas maganda, mas mainit. Susan, sabi ni Arlan. Gumaling ang puso ko sa Pilipinas. Eksaktong pagpapahayag. Masakit pa rin ang tuhod ko. Hindi gumaling. Ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang preconception. Nagkaroon ng bukas na puso. Iyon ang totoong paggaling. Tumayo kami sa upuan. Tiningnan ko ulit ang dagat bago lumabas. Kumikinang pa rin ang mga ilaw. Maganda. Goodbye, Maynila, bulong ko. Salamat. Bumalik kami sa bus. Sa daan pabalik sa hotel. Tahimik ang lahat. Walang kailangan ng salita. Bawat isa ay may sariling sandali. Bumalik kami sa kwarto. Nakaayos na ang mga bagahe. Aalis kami bukas ng umaga. Umupo ako sa kama. Tumingin sa labas ng bintana. Huling gabi ng Maynila. Pinatay ko ang ilaw. Dumilim. Ngunit ang aking puso ay maliwanag. Dahil ang Pilipinas ang nagbigay liwanag. Alas. Ais ng umaga. Tumunog ang alarm. Bumangon ako. Mabigat ang pakiramdam ko. Ayaw kong umalis. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Gumigising na ang Maynila. Sumisikat na ang araw. Huling umaga. Inayos ko ang mga bagahe. Sinara ang maleta. Mabigat. Dahil sa mga regalo. Handa ka na? Tanong ni Arlan. Oo. Pero, hindi ako makapagsalita. Ayaw kong umalis. Oo. Tumango din si Arlan. Ako rin. Bumaba kami sa lobby. Nagtipon ang mga tao. Naba, 3,000 miyembro ng Silver Circle. Malungkot ang mga ekspresyon. Puno ng pangungulila. Kailangan ba talaga naming umalis? Tanong ng isang lola sa staff. Nanginginig ang kanyang boses. Opo. Nakaschedule na po ang flight, sabi ng staff. Sayang po talaga. Namula ang mata ng lola. Tumulo ang luha. Narinig ko ang buntong hininga sa paligid. May mga taong nagpupunas ng mata gamit ang panyo. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Sana bumalik ako. Hindi ko inakala na matatapos ito ng ganito kabilis. Uminit din ang mata ko. Sinubukan kong pigilan. Pero tumulo ang luha. Lumapit si Margaret. Namumula rin ang kanyang mata. Susan, umiyak ka? Konti lang. Ako rin. Ayaw ko talagang umalis. Hinawakan niya ang aking kamay. Naghihintay ang mga bus. Inilagay ang mga bagahe. Sumakay kami isa-isa. Nakapila ang mga staff ng hotel. Kumaway sila. Ingat po kayo. Balik po kayo. Tagalog at Ingles ang sigaw nila. Sincere ang kanilang boses. Umalis ang bus. Tumingin ang mga tao sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang hotel. Goodbye. Narinig ko ang mahinang bulong. Sa daan papunta sa airport. Tahimik ang lahat. Walang salita. Kanya-kanyang tingin sa labas ng bintana. Nagdaan ang Maynila. Matataas na gusali. Malinis na kalye. Maayos na trapiko. Pamilyar na tanawin. Dumating kami sa Naiya. Bumaba kami. Nag-check-in. Ibinigay ang mga bagahe. Habang naghihintay sa immigration, nag-usap ang mga tao. Ang biyahe na ito, the best talaga. Oo. Hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang babait ng mga Pilipino. Lahat ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Positibo lang ang sinasabi. Nagpunta kami sa gate. Naghihintay ang charter plane. Tapos na talaga. Sabi ko, hindi. Baka nagsisimula pa lang. Hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating ipaalam sa mga tao ang nakita natin. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Patungo sa runway. Bumilis. Lumipad.
Nakita namin ang Pilipinas sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay naging parang tuldok. Tumulo ulit ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Susan, babalik ako. Sabi ko. Pangako. Pangako rin ako. Pumasok ang eroplano sa ulap. Hindi na nakita ang Pilipinas. Nawala. 13 oras na flight. Mahabang oras. Natulog ako. Nanaginip. Panaginip. Tungkol sa Pilipinas. Dumating kami sa Dallas. Lupa ng Amerika. Hindi pamilyar ang airport. Mukhang marumi. Walang kaayusan ang mga tao. Ibang-iba sa Pilipinas. Umuwi kami. Binuksan ang pinto ng bahay. Pamilyar ang amoy, ngunit may nagbago. Hindi na ito ang dating bahay. Tayo ang nagbago, sabi ni Arlan. Tama siya. Kinabukasan, tumawag ang mga kaibigan. Kumusta ang Pilipinas? Nakakagulat, malinis, mabait, at ligtas. Totoo bang maganda ang Asya? Oo. Itapon mo ang preconception. Ang Pilipinas ay napakagaling na bansa. Dalamangan ng bansa. Ang danang bansa. Ang dalamangan ng bansa, sinabi rin ni Arlan sa kanyang mga kakilala. Nakakagulat ang medical system, pero mas nakakagulat ang attitude ng mga tao. Anong attitude? Ang attitude ng pag-aalala sa isa't isa. Ang attitude ng pagtitiwala, ng bilo. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag ang Silver Circle Web Magazine. Pwede po ba kayong magsulat ng travelogue? Siyempre. Nagsulat ako kasama si Arlan. 2 gabi kaming nagpuyat. Inilagay namin ang lahat ng karanasan namin. Pinili namin ang title, Paggaling ng Walang Gamot. Nakapost ito sa web magazine. Agad ang reaction. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala. Gusto ko ring pumunta. Daan-daang comment. Nag-share. Kumalat sa SNS. Nabuo ang hashtag. Hilot Healing. Pilipinas ang kinabukasan. Gumaling ako sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala na may ganitong bansa. Nag-post ang mga tao ng mga larawan na kinunan sa Pilipinas. Intramuros, Manila Bay, Quiapo Market, lahat ay nakangiti ng masaya. Pagkatapos ng 2 linggo, nagpakita ng interes ang media ng Amerika. Lumabas ang artikulo sa lokal na pahayagan. Retirees find hope in the Philippines. Ang aming kwento ay nasa artikulo. May larawan din. Mainit ang reaksyon. Tumawag ang ibang pahayagan. Maaari po ba kayong interview? Opo. Nag-guest kami sa radio broadcast. Nagkuwento tungkol sa Pilipinas. Anong napaka-espesyal sa Pilipinas? Ang mga tao. Mainit? At may tiwala? Gusto niyo pa bang bumalik? Siyempre. Babalik ako. Pagkatapos ng broadcast, dumagsa ang mga email. Gusto ko ring pumunta. Paano mag-book? Naging abala kami ni Arlan. Tumawag sa lahat. Ang maliit na travelogue ay lumikha ng malaking alon. Nanonood kami ng evening news. May balita tungkol sa Pilipinas. Senior tourists to the Philippines are increasing. Lumabas ang eksena sa airport sa screen. Wow, naantig ako. Hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Tayo ang gumawa niyan. Oo, ibinahagi natin ang totoo. Hindi kami nagsinungaling. Ibinahagi lang namin ang karanasan namin. Ngunit gumalaw ang mga tao. Nagsimulang lumalim ang gabi. Humiga ako sa kama. Kinuha ko ang keychain. Susan ang nakaukit. Hinawakan ko at natulog. Pagkatapos ng 3 linggo. Isang umaga. Binuksan ko ang TV. CNN. Nagsimula ang feature corner. Philippines, the country that cares. Ang biyahe ng mag-asawang ito ay hindi lang simpleng tourist review, kundi naging dahilan para muling tingnan ng mundo ang Pilipinas. Sabi ng reporter. Kumabog ang puso ko. Arlan, ang kwento natin. Tumakbo si Arlan. Nanood kami ng TV nang magkasama. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ang pagbabago.
Pumasok ako sa website ng airline. Tiningnan ko ang flight tickets papuntang Pilipinas. Full. Lumabas ang pulang letra. Delta, United, American Airlines. Lahat ay puno. Hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, nanood kami ng balita. May subtitle sa ilalim ng screen. Demand for Manila flight surges, led by seniors. Sabi ng reporter. Ang mga pangunahing airline ay nagdagdag ng emergency flights sa Pilipinas. Ang Delta ay nagdagdag ng daily flights mula sa thrice weekly. Nagdagdag ng 2 flights ang United sa existing line. May email mula sa Silver Circle. Hilot Healing Tour, Manila Program. 5 days, 10 trips sold out. Adding new schedules. Florida, Chicago, Toronto, London. Uminit ang mata ko. Malalaman din nila. Ang pagkaantig na naramdaman natin, sabi ni Arlan. Inilagay ang tasa ng kape. Ang sinulat mo, gumalaw ang mga tao. Hindi ang sinulat ko. Umiling ako. Naakit sila sa sinseridad. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Nagkaroon ng katahimikan. Isang payapang katahimikan, ang Pilipinas ay advanced, hindi lang dahil sa teknolohiya o ekonomiya. Hindi nila kinalimutan ang pag-aalala sa isa't isa. At ngayon, malalaman iyon ng mundo, tumango si Arlan. Nag-travel tayo sa isang bansa, pero parang nagpunta tayo sa kinabukasan. Oo, natawa ako. Ang Maynila na nakita natin noong tagsibol, makikita na rin ng mundo. Ngumiti ako. Dahan-dahang hinawakan ni Arlan ang aking kamay. Salamat! Sa pagsama mo sa akin, ikaw rin. Tumingin kami sa isa't isa nang walang salita. Mainit ang keychain sa aking kamay. Sa sandaling ito, may isang taong dumarating sa NAIA. Nagulat sa robot, humanga sa platform door, umiiyak sa kabaitan, gaya ng nangyari sa amin. Ito ang kwento ng pagkaantig ng mag-asawang Susan at Arlan sa Pilipinas. Ipagpapatuloy namin ang mga kwento ng pagkaantig ng ating bansa na ikagugulat ng mundo. Paki-subscribe at paki-like at ibahagi niyo ang inyong mga pananaw sa comment. Ang pagkaantig ay isang kutsara lang. Salamat.